Ibabahagi ko ngayon na salita po ng Diyos ay patungkol po sa mga kasalanan ng isang katauhan. Tunay nga po na ang kasalanan ng bawat tao ay tunay nga po na pataas na po. Palala na po yung kasalanan ng tao dito po sa ibabaw ng mundo at daigdig. At ito nga pong isinulat ni Apostol Pablo dito po sa Roma chapter 1 verse 18 hanggang 32 ay nagpapatunay na ang tao po ay tunay nga po na nakakalimot na sa ating Diyos na buhay. Kaya basahin po natin ang Roma chapter 1 verse 18 hanggang 32. Sabi po rito, nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. At sabi dito sa verse 19, sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon ay pinapahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. Sabi po dito sa verse 21, kahit nakilala nila ang Diyos, sila ay hindi nila pinarangalang bilang Diyos. Ni pinasalamatan man sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sabi po dito sa verse 22, sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Sabi rin po dito sa verse 23, tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan. At ang sinamba nila ay mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na lumalakad at ng mga hayop na gumagapang. Kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa at hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. At sabi po dito sa verse 25, tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa alip na ang lumikha, na siyang dapat papurihan magpakailanman. At sabi po dito sa verse 26, dahil dito ay hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa, ayaw nang makipagtalik ang babae sa lalaki ayon sa likas na kaparaanan, at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. At sabi po dito sa verse 27, ganoon din ang mga lalaki, ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae ayon sa likas na kaparaanan, at sa kanilang kapwa lalaki sila nauumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay, kaya sila'y parurusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. Dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. At sabi po dito sa verse 29, naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabugtutan, kasakiman, maruruming pag-iisip, pagkainggit, pagpaslang, pagtatalo, pandaraya, at masasamang hangarin. Sila ay naging mahilig sa chismis, mapanirang puri, nasusuklap sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkata ng kasamaan at suwahil sa magulang. At sabi po dito sa verse 31, sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. At sabi po dito sa verse 32, nalalaman nila ang utos ng Diyos na karapat-dapat sa parusang kamatayan ang mga gumagawa nito. Gayunman, hindi lamang patuloy sila sa paggawa nito, kundi sumasang-ayon pa sila sa mga gumagawa rin ng mga ito. Ito po yung salita po ng Diyos ay sinulat po ni Apostol Pablo para po sa mga taga-Roma. Hello!
Talagang inilahad, isinalaysay ni Apostol Pablo ang mga ginagawa po ng tao po noong kapanahunan po nila. Hello, matapang niya pong isinulat, inihayag, ibinulgar yung mga gawain po ng mga tao noong panahon nila. Kaya ngayon, nakikita po rin ba natin sa panahon po natin yung mga isinulat ni Apostol Pablo? At ito nga po yung tatalakayin po natin na kung bakit ang puot po ng Diyos ay nanatili po sa mga taong matitigas ng ulo. Hello? Kaya sabi po dito muli, nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga tao dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Totoo po ba ito? Na marami pong tao na hinahadlangan po yung katotohanan. Ano po yung katotohanan? Yung para po sa kaligtasan ng maraming tao. Yung mali po ay ginagawa pong tama. Yung tama ay ginagawa na pong mali sa panahon pong ito. Hello! Yan po yung mga ugali ng mga matinigas pong ulo ng mga tao sa kapanahunan pong ito. Na patuloy po silang gumagawa ng paglapastanganan po sa ating Panginoong Diyos. At sabi nga po rito, at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlang ang katotohanan. Totoo po ba na maraming umahadlang po ngayon sa katotohanan? At nakikita po natin ang mga taong nasa paligid po natin na wala na po sila sa katotohanan. Ano po yung katotohanan? Yung paggawa po ng mabuti. Yung paggawa po sa pagsunod sa mga salita at utos po ng Diyos. Hello! At sabi po dito sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. Ano po yung ipinapahayag po ng Diyos? Yung kanyang salita sa pamamagitan ng kanyang mga aral dito po sa ibabaw ng lupa. Hello! Pero ano po yung ginagawa ng tao? Doon sa mga aral ng Diyos, binabaliwala po nila yung mga aral at turo na naririnig po nila sa mga aral na salita po ng Diyos. Anong ibig po sabihin po nun? Binabaliwala po nila. Isinasantabi po nila yung salita po ng Diyos na naririnig po nila tulad ngayon. Naririnig nila yung tinig ng Diyos, yung salita po ng Diyos, pero binabaliwala po nila yun. Ganito na po yung pag-ignore ng mga tao sa salita po ng Diyos sa kapanahunan po ito. Sabi po dito sa verse 20, mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na hinahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya wala na silang may dadahilan pa. Ibig sabihin, ano po yung nahayag na gawa po ng Diyos? Yung nga po yung nakikita po natin sa mundo pong ito, tulad ng mga araw, ng mga buwan, ng mga bituin, ng mga tubig, ng mga dagat, ng mga halaman, ng mga hayop, ng mga ibon. Yan po ay isang katibayan na ginawa po ng Diyos dito po sa ibabaw ng lupa at ng daigdig. Na kahit alam ng mga tao na mayroong Diyos, pero hindi po sila tunay na lumalapit po sa Diyos. Kilala nila ang Diyos, pero hindi nila sinasamba yung tunay na Diyos. Kilala nila ang Diyos, pero hindi nila pinaglilingkuran yung tunay na Diyos. Sino ba yung tunay na Diyos? Yung Diyos ni Abraham, yung Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob, at yung Diyos Ama ng ating Panginoong Kristo na ating pinaniniwalaan ng ating sinasamba ngayon. Hello! Kaya maraming mga tao na naligaw sa katotohanan at tumayo sa katotohanan. Ito po yung katotohanan. Kaya ang lahat po ng mga tao ngayon ayaw na po sa katotohanan. Kasi kung gusto nila ang katotohanan, na sa totoo po sila paglilingkod at pagsamba sa Diyos na buhay. Hello! Nakikita po natin na may langit na ginawa po ng Diyos. Alam natin na naroroon ang Diyos, pero yung tao hindi sumasamba sa Diyos na tunay at totoo. Hello! Pinapaabot po ito ng Diyos ngayon para malaman ng mga nanonood at mga nakakarinig na salita po ng Diyos na ito, na panahon na parang lahat ng mga nilikha ng Diyos na tao ay talagang totoong maglingkod sa Diyos na buhay. Kaya sabi po dito sa Radio 1, kaya't
nakikilala nila ang Diyos. Sila ay hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan sa halip. Naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Yan po yung nangyari sa mga tao po ngayon, sa kapanahunan po ngayon. Nagdangal, nagdilim ang kanilang mga pag-iisip dahil hindi nga po nila pinarangalan yung tunay na Diyos. Ni pinasalamatan, hindi po nila pinasalamatan. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan. Ano po yung naghaka-haka ng mga bagay na walang kabuluhan? Yun nga po, naglagay po sila ng mga tradisyon, ng mga kasabihan, na hindi naman po totoong galing sa Diyos. Nagawa lamang po talaga ng tao. At yung mga kasabihan na yun, yung mga tradisyon na yun, ay talaga naman pong tinakilik ng mga tao. Kaya ngayon yung mga tao po ngayon ay wala po sa katotohanan, naroroon po sa kamalian. Makikita niyo po yan. Saan? Sa kanila po mga tunay na mga gawa, sa pamumuhay po nila sa bawat araw ng buhay na dumarating po sa kanila. Kung talaga pong totoo na nakakilala ang tao sa Diyos, kailangan makita talaga sa kanyang mga gawa. Hello? Kaya nga sabi nga nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. At sabi po dito sa verse 22, sila ay nagmarunong, ngunit lumitaw na sila ay mga hangal. Yun po yung tao po ngayon. Maraming nagmamarunong, maraming nagmamalinis, pero ang katotohanan, lumabas raw silang mga hangal. Yan po yung sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Hello? Ang tanong, ganito rin po ba sa panahon po natin? Yung mga marunong ay tunay nga naging hangal po ngayon sa panahon po ito. Nakala nila napakarunong na nila, pero pagdating sa salita po ng Diyos, wala po silang nalalaman. Hello? Kaya nga po, nagpapatunay ang mga talata pong ito na sila po ay nagdilim ang mga isipan. Kaya nga po, pinapaalala ng Diyos sa mga anak niya, sa mga pinilitiniran niya, na wag po tayong tutulad sa mga tao po ngayon, sa kapanahunan po ngayon. Hello? Pag alam mo yung katotohanan, manatili ka na sa katotohanan. Pag alam mo yung salita ng Diyos, manatili ka sa salita ng Diyos. Para yung pamumuhay mo ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Hello? Sabi po dito sa verse 23, tinalikuran nila ang kalawalatian ng Diyos na walang kamatayan. At ang sinamba nila ay mga larawan ng mga taong na may kamatayan. Totoo po ba na tinalikuran nila ang kalawalatian ng Diyos na walang kamatayan? At ang sinamba nila ay mga larawan ng mga taong may kamatayan. Sino po yung tukoy po dito? Yung mga iniidolo po nilang mga artista, yung mga iniidolo po nilang mga basketballista, yung mga iniidolo po nilang mga nagbe-baseball o mga matatanyag na mga boksingero o mga nanalo sa mga sport. Ay talaga namang sinamba nila maging ang mga larawan. Hello? Hindi sila raw yung Diyos. Ang puriit sambahin nila, ang sinamba po nila ay tao. Kitang-kita po ngayon ito sa panahon po natin. Kaya tinan nyo, hello? Pag nag-invite ka ng tao sa church, ayaw pumunta ng tao sa church. Pero pag nag-invite mo sa basketball, maraming pumupunta. Pag in-invite mo sa volleyball, maraming pumupunta. Pag in-invite mo sa pagpunta sa sinihan, maraming pumupunta. Pag in-invite mo sa kapiyastahan, maraming pumupunta. Pag in-invite mo sa mga diskuan, maraming pumupunta. Pag in-invite mo sa mga party, maraming pumupunta. Pero pagdating sa pag-invite mo, sa pagsimba, pagpuri sa Diyos, ayaw pumunta. Hello! Kanya po yung mga ugali ng mga tao po ngayon sa kapanahunan po ito. Kaya nga sinabi nga, sinamba nila yung mga larawan at yung mga taong may kamatayan. Imbis na yung Diyos na buhay na walang kamatayan at magliligtas ng kanilang buhay. Kaya nga, ibinulgar ng Apostol Pablo. Ganito katabang si Apostol Pablo na mangaral ng kapanahunan po niya. Wala po siyang takot. Nahihayag sa mga tao yung kanilang mga kasalanan, yung mga katagasan ng kanilang mga pulo. Kaya nga, inihahayag po ito ngayon para maging babala po sa lahat po ng mga tao. Yan po yung ginawa po ng mga tao po ngayon sa kapanahunan po ngayon. Tignan niyo po lahat po ngayon ng tao. Ano pong ginawa po ni Satan ngayon? Inalipin sa mga cellphone. Hello!
Dati, yung mga pamilya noon, nung wala pang cellphone, nananalangin pa pagdating sa hapagkainan. Pero ngayon, saliksikin mo at pag-aralan mo. Yung mga pamilya ngayon, hindi na nananalangin, hawak agad ang cellphone. Hello? Yan po yung tao po ngayon. Kaya nga, yan po yung isang kaparaanan ni Satan para po yung tao ay mawala po sa katotohanan. At mahiligaw ni Satan para yung mga tao ay mapunta po sa kapahamakan. Kaya sabi po dito sa verse 24, kaya inayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Ano po yung ginawa po ng Diyos? Pinabayaan na raw. Kaya yung mga tao ay magpasakop sa kalooban ng Diyos, pinabayaan po na sila ng Diyos. Pinabayaan saan? Mapunta sa kapahamakan, mapunta sa impyerno. Kaya lahat po ng mga tao ngayon na talagang hindi po sasamba sa tunay na Diyos, hahayaan na po silang mapahamak po ng Diyos. Sabi ko, hahayaan na po sila na mapahamak po ng Diyos. Dahil nga sa kanilang katikasan ng kanilang mga ulo. At sabi po dito, sa 25, tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Yan nga po yung sinasabi ko kanina. Pinalitan nila ng kasinungalingan ng katotohanan. Yung tama, ginawa na po nilang mali. Yung mali, ginawa na po nilang tama. Alam niyo po ba, sino po yung nakaabot na pag nanonood ka ng mga teleserye sa TV o palabas sa mga telebisyon, bawal po doon yung mga mahahali ng mga palabas. Maging maikli ang mga kausuotan, bawal po noon. Pero ngayon, hayag na po. Hello, sabi ko ngayon, hayag na po. Amen. Na ipinapalabas po ito sa mga screen ng mga CP at sa mga screen ng mga TV. Bakit po? Dahil nga po, ang mga tao po ay napunta na po sa gawa ng kahalayan sa isa't isa. Yan po sabi po dito sa verse 24, kaya sabi dito, kaya tinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tignan nyo. Sabi po dito sa 25, tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Yan po yung ginawa ng tao. Tao na po yung kanyang pinaglingkuran, tao na po yung kanyang sinamba, tao na po ang kanyang niluhuran, hindi na po yung Diyos. Yan po yung sabi po ni Apostol Pablo. Kaya tinalikuran na nila yung katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila yung pinaglilingkuran, yung mga nilikha. Ano po yung mga nilikha? Yung mga tao. Yung mga ibon, yung mga hayop. Yun na po yung kanilang pinaglilingkuran. Yun na yung kanilang mga niluhuran. Yun na yung kanilang mga sinamba. At sabi sa halip na yung lumika kanilang sinamba at niluhuran ay yung mga nilikha na raw po ng Diyos yung kanilang mga sinamba na siyang dapat papurihan magpakailanman. At sabi po dito sa verse 26, dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa. At ito po yung pinaka matindi po rito na hinayaan po ni Apostol Pablo ng kapanahunan po niya. Listen, nangyari na po ito sa kapanahunan niya. Maging sa kapanahunan po natin ay nangyayari po ito. Sabi po dito sa Romans chapter 1 verse 26, dahil dito hinayaan sila ng Diyos sa mahahalin na pagnanasa, ayaw nang makipagtalik ang babae sa lalaki ayon sa likas na kaparaanan at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Totoo po ba na ayaw na po ng mga lalaki o babae na makipagrelasyon? Yung babae sa lalaki, kundi nakikipagrelasyon na po sila sa kapwa nila po babae. At sabi rin po dito sa 27, ganun din ang mga lalaki, ayaw na nila makipagtalik sa mga babae ayon sa likas na kaparaanan at sa kanilang kapwa lalaki sila na uuhumaling ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay. Kaya sila ipaparusaan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa.
Yan po yung inahayag at hinahayag o inahayag ni Apostol Pablo nung kapanahunan po niya. Sinabi niya po ito na matapang sa mga taga-Roma. Mitan niyo? Meron pala ganitong gawain po noon sa kapanahunan po ng mga taga-Roma na hinahayag ni Apostol Pablo. At kayong gusto nga ihayag ulit ng Diyos yung salitang ito sa mga tao sa kapanahunan po ito. Dahil isang babala po ito na hindi po maliligtas ang mga tao po ito kung gumagawa po ng mga ganitong mga karumal-dumal at kahalayan na pamumuhay. Hello? Amen. Kaya sabi ko dito, dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, sinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawang kasuklam-suklam. Ano po yung mga gawang kasuklam-suklam? Yung mga bagay na walang kaugnayan sa mabuting mga gawa patungkol sa kalooban at pagsunod sa Diyos na buhay. Kaya tayo mga Kristiyano, huwag po tayong gagawa ng anumang ikagagalit ng ating Panginoong Diyos sa mga buhay po natin. Pagsumikapan po natin na maging mabuti sa paningin po ng Diyos at maging sa paningin po ng mga tao. Gawin na po natin po yung the best na paglilingkod para sa Diyos, the best na pagsamba, the best na pag-atin sa bawat gawain ng Diyos. Dahil nakita na po natin na ang paligid po natin ay puno na po ng karumal-dumal na kasalanan na ginagawa po ng tao sa bawat araw. At sabi po dito, sa 29, naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, maruruming pag-iisip. Naging alipin na raw po sila ng lahat ng uri ng kasamaan. Ano po yung uri ng kasamaan? Tulad po nga ng pagchichismis. Hindi lamang po yung pagsusugal, pagdodroga, paglabis ng pag-inom ng alak, at mga kalayawan na labis na pagsasaya. At naging alipin na rin sila ng kabuktutan. Ano po yung kabuktutan? Yung mga maling gawain at maling pag-iisip at kasakiman. Naging alipin na rin po silang kasakiman. Totoo po yun. Kaya yung mga tao po ngayon, sakit sa kayamanan, sakim sa pera, sakim sa posisyon. Yung po yung ugali po ng tao po ngayon. At hindi lamang po yung maruruming pag-iisip. Yung maruruming pag-iisip ay ibig sabihin po dito na marami silang maruruming pag-iisip, lalo na sa mga servant ng Lord, sa mga anak ng Diyos, sa mga hinirang ng Diyos. Pinag-iisipan po nila ng masama yung mga naglilingkod po sa Diyos. Tulad ng sinasabi nila na ang salita raw po ng Diyos ay kinakalakal. Totoo po yun. Na meron din pong ganong gumagawa, pero hindi po lahat. Sabi ko, hindi po lahat. Amen. Kaya nga, alisin na raw po natin yung mga kasamaan, yung mga kabuktutan, yung mga kasakiman, yung maruruming pag-iisip, at yung pagkainggit, yung pagpaslang, pagtatalo. Yung pagtatalo po, ibig sabihin nito, hindi lamang po yung pagtatalo sa mga bagay sa mundo nito, kundi iwasan na raw rin po natin yung mga pagtatalo patungkol po sa salita po ng Diyos. Hello! Tulad po yung mga pagdedebate sa salita po ng Diyos. Hindi po makakatulong po yan. Wala pong kaligtasan po dyan. Mauuwi lang po yan sa samaan ng loob at hindi magandang pagkakaunawan na magiging hanang-hat lamang sa kaligtasan ng maraming tao. Kaya yung pagtatalo, hindi po masama, pero kung lumalabis, yun po yung magdudulot ng kapahamakan sa bawat isa at lalo na po doon sa mga nakapaligid. Kaya yung pagtatalo ay iwasan na po, lalo na kung servant of God ka. Dahil hindi kayo tinalaga ng Diyos dyan para makapagtalo sa kapwa mo mga ngaral. Ang mandato na ibinigay ng Diyos sa mga ngaral, magbahagi ka ng salita ng Diyos, hindi makipagtalo ng salita po ng Diyos. Hello! Amen. Yun po yung totoo. Pag ikay tunay na mga ngaral, hindi ka dapat makipagtalo about sa salita ng Diyos. Ipangaral mo siya ng malinaw, ng maayos sa mga tao para sila ay makaunawa at maligtas ang buhay.
Walang kaparoroonan yung pakikipagtalo sa salita ng Diyos. Dahil ayaw ng Diyos yung makipagtalo. Pero yung Panginoon sa Kristo, hindi po siya nakipagtalo. Nung kapanahonan po niya, nung siya po'y nangangaral. Hello? Hey. Dahil wala nga pong may tutulog na mabuti po yun sa isang tao. Kaya, kayo mga servant of God na narito, pag kayo'y nangaral ng salita ng Diyos, iwasan niyo makipagtalo. Hindi na bali sila yung magaling. Hindi na bali sila yung maraming alam. Basta tayo, alam natin, sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. Sabi ko, alam natin sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. Alam natin yung katotohanan. Alam natin yung pinangahawakan nating salita ng Diyos na siyang makakapagligtas sa ating mga buhay. Sapat na yun. Kaya iwasan natin yung pakikipagtalo sa mga taong sobrang dunong. Nasabi yung kanilang karunungan ay sa harapan ng Diyos ay mga wala namang totoong kaalaman at karunungan. Nagmamarunong lamang po sila. Pero lumabas raw po silang mga hangal. Yan po yung sabi po ni Apostol Pablo. Kaya sabi po rito, iwasan din natin yung pandaraya at masasamang hangarin. Kaya sabi po dito sila naging mahilig rin po sa chismis. Yan po yung ibinunyag ni Apostol Pablo nung siya po'y nangangaral at nagsusulat sa mga taga-Roma. Kaya, pinapaabot ng Diyos po ngayon na iwasan po natin yung mga nabanggit po na ito. Yung kasamaan, yung kabuktutan, yung kasakiman, yung maruruming pag-iisip, yung pagkaingit, pagpaslang, pagtatalo, pandaraya, at masasamang hangarin. Ano po yung masasamang hangarin? Yung mga hangarin po natin sa mundong ito na hindi naman po kalooban at galing sa Diyos. Yung po yung ibig sabihin. Ang hangarin po natin ay yung mapalwalatian po natin yung Diyos sa mga buhay po natin. Yung po yung nararapat. Yung po yung maganda. Nahangarin po natin sa ating mga buhay ay yung kalwalatian at presensya ng Diyos sa buhay po natin. At iwasan na po natin makipag chismisan sa mga taong nalilihis ng kanilang mga landasin at landas. Kaya nga, mas magandang araw, sabi, manatili ka na sa bahay. Hello, at least, umiiwas ka, lumalayo ka sa kasalanan. Kaya sabi po dito, sa verse 30, mapanirang puri na susunod sa Diyos, walang pakundangan. Totoo po ba na marami na pong taong mapanirang puri? Amen. At hindi lamang po maraming tao mapanirang puri, kundi nasusuklam sila sa Diyos. Ano ba yung ibig sabihin nasusuklam sa Diyos? Wala nga pong panahon sa Diyos. Kilala nila ang Diyos, pero wala po silang panahon sa Diyos. At sabi ko rito, walang pakundangan. Ano po yung walang pakundangan? Yung padalos-dalos ng pag-iisip, yung padalos-dalos na desisyon, yung padalos-dalos na pagsasalita, yung padalos-dalos na aksyon, ng aksyon, ayaw munang isipin yung kanyang sinasabi. O ipinaparating doon sa taong kausap niya. Ang ginagawa niya lamang po ay nagsasalita para makapagyabang. Huwag na po tayong tumulas sa mga ganun tao. Yung walang pakundangan, mapagmataas at mayayabang, at mapagkaka ng kasamaan at suwail sa mga magulang. Yan, para po sa mga kabataan, dapat habang nabubuhay ka na ikay kabataan, huwag kang maging suwail sa magulang mo. Mahalin mo ang magulang mo sapagkat sila yung ibinigay sa iyo ng Diyos para maging katuwang mo sa buhay sa mundo ito. Dahil kung walang mga magulang, wala ka sa mundo ito. Hello? Kaya kailangan yung mga anak, huwag maging suway sa magulang. Pag pinapagsabihan kayo ng inyong mga magulang, sundin nyo ng kanilang mga payo. Dahil walang magulang na nagpapayo ng masama sa kanyang anak. Pera na lamang, yung mga magulang ay talagang dinadala nila yung kanilang anak sa kasamaan. Ngayon, kung ikaw anak, meron kang pag-iisip at ginagawa ng magulang mo yun, na dinadala ka sa kasamaan, huwag kang makinig sa magulang mo. Kundi pagkos, ituwid mo yung maling ginagawa ng magulang mo para maliwanagan yung isip ng magulang mo na umaakay sa iyo sa kasamaan. Kaya kailangan po rito yung tapang.
nilalagay sa lugar yung tapang ng anak. Hindi po masama magsalita sa magulang, pero kailangan, pag magsasalita ka sa magulang mo, kailangan tama. Sabi ko, kailangan tama. Yung may correction, para yung magulang mo magising sa katotohanan. At ikaw naman anak, nalalaman mo yung katotohanan, huwag ka nang umalis doon sa nalaman mo katotohanan. Dahil ikaw ang magiging dahilan para yung magulang mo ay maliwanagan ng kanyang isipan. Kaya nga, paalala sa mga anak na huwag kayong maging suwain sa mga magulang nyo dahil hindi biro. Lalo na yung inyong mga mama, inyong mga nanay na siyam na po ang kayong dinala sa kanilang katauhan. Hindi biro po yun. 9 months. Meron 7 months. Meron 8 months. Hindi po biro na inalagaan po kayo ng inyong mama doon sa kanilang katauhan. At hindi lamang po yun. Hindi po biro na paglabas niyo po sa mundong ito ay inalagaan niyo po kayo. Nilamok, nilangaw, ayaw mapatapo po sa inyo. At hindi lamang po yun. Nagpupuyat si mama, nagpupuyat si papa para lang mayroon kang maitagda ng gatas para hindi ka magutom pagdating ng madaling araw o ating gabi o ng umaga. Kaya isang paalala sa mga anak na tumanaw kayo ng utang na loob sa inyong mga papa, sa inyong mga mama, sa inyong mga mami, sa inyong mga daddy. Dahil hindi biro ang kanilang dinanas. Naghanap buhay sila para mabuhay kayo. Lalo na yung mga nasa ustog gulang na ngayon. Kung pag-aaralan yung mga naging buhay ng mga magulang niya, hindi biro. Bago kayo naging tao. Kaya, paalala sa mga anak, malasakitan niyo ang inyong mga magulang habang kayo nabubuhay. Dahil, sabi na, ang asawa, mapapalitan, makakahanap ka. Pero ang magulang, iisa lamang mo. Ang kaibigan, makakahanap ka. Pero ang magulang, iisa lang yan. Kaya yung mga anak na hindi tumanaw ng utang na loob, kailangan, habang hindi pa huli ang panahon, kalingain natin yung ating mga magulang. Yung meron pang mga magulang, mahalin niyo ang mga magulang niyo. Dahil ibinigay sila ng Diyos sa mga buhay niyo dahil para maging katulong niyo. Kaya yan po yung paalala po ni Apostol Pablo. Nasabi po dito sa verse 31, sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Kaya yung kapanahunan po natin ay meron din po mga ganitong mga tao na sila po yung mga naging taksil. Hindi lamang po taksil sa mga asawa, kundi naging taksil din po sila sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga kapatid at magulang at mga walang puso at din marunong lumingap sa kapwa. Totoo po yun. Pag isa kapanuhunan po natin, marami pong tao na hindi marunong lumingap sa kapwa. Amen? Hindi po masamang tumulong sa kapwa. Lalo na kung yung tinutulungan mo, alam mo naman talagang nangailangan ng tulong. Kailangan lang po dito yung talino. Pag tumutulong po tayo sa kapwa. At hindi rin po pwede na tayo po ay tulong ng tulong at sinasamantala na po tayo ng ating tinutulungan. Kailangan mayroon po tayong karunungan na galing po sa Diyos para hindi po tayo madaya ng ating kapwa. Kaya ang gagawin po natin ay lagi po tayong magbibigay ng tulong sa mga nangangailangan po ng mga tao sa nakapaligid po sa atin. Yun po yung nais po ng Diyos. Kaya yung Panginoon, nahabag po siya doon sa 4,000, 5,000. Kaya nga po, pinakain niya po yun eh. Yun po yung isang halimbawa na ipinakita po ng Diyos sa kanyang mga alagad at mga apostol. Kaya dapat po natin gayahin po yun. Kung tayo po yung binibless po ng Lord, tumulong po tayo sa ating kapwa. Lumingap po tayo sa ating kapwa. Yun po yung nais po ng Diyos na makita
Lalo na sa mga Kristiyanong nabubuhay sa panahon pang ito. Sabi nga, share your blessing to others people. Kailangan maging bukas ang puso natin sa pagtulong at yung pati yung ating mga kamay. Kaya nga, lumingap tayo sa ating kapwa. Sabi po dito sa verse 32, nalalaman nila ang utos ng Diyos na karapat-dapat sa parusang kamatayan ang mga gumagawa nito. Ngayon man, hindi lamang patuloy sila sa paggawa nito, kundi sumasang-ayon pa sila sa mga gumagawa din ng mga ito. Kaya yun daw po yung ginagawa po ng mga taga-Roma. Yung mga nabanggit po ng mga karumal-dumal ng mga gawain ng mga ugali po ng mga tao noon, ay sinasang-ayunan pa raw po ng mga tao noon, makapanahonan po ng Apostol Pablo. Kaya tayo pong mga naliwanagan na po at nakaalam na po ng katotohanan na salita po ng Diyos, ay huwag na po tayong bumalik sa dating ganun pong nating gawain. Inalis na po tayo ng Diyos at nilagay na nga po tayo dito sa katotohanan. Ano po yung katotohanan ng kanyang salita? Kaya nga po dito, sabi po dito sa Romans chapter 2 verse 5, ngunit dahil matigas ang iyong ulo at ayaw mong magsisi, lalo mong pinapabigat ang parusang iginawad sa iyo sa araw na iyon, kung kailan ihahayag ang puot at pakatarungang paghahatol ng Diyos. Kaya nga, huwag po tayo tumulan sa mga matinigas ng ulo na ito nung kapanahonan po ng Apostol Pablo. Dahil meron daw pong parusa sa mga taong matitigas ang ulo at gumagawa ng mga bagay na hindi nakalulugod sa paningin po ng Diyos. Ano sabi? Ngunit dahil matigas ang iyong ulo at ayaw mong magsisi, lalo mo pinapabigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon. Ano ba sa araw na iyon? Sa araw lang po ng pag-uhukom. Lalo pagbibagati ng mga taong mga nabanggit na gumagawa po ng mga karumal-dumal na mga bagay na yun, ay lalo raw po nilang pinabibigat yung parusang igagawad po sa kanila pagdating raw po ng araw na iyon ng pag-uhukom. Kaya kailangan, sabi nga, kung ikaw ay talagang sa Diyos, kailangan be ready ka lagi sa paggawa ng kabutihan. Amen? Lalo na po ngayon, magtatapos na po yung taon. Kaya nga, pag magtatapos po yung taon, sinasabi ko ng mga tao, ano yung New Year resolution mo? Dapat hindi po ganun. Dapat kada taon, hindi lang New Year resolution yung ating iniisip. Kailangan, lagi tayong new life. Sabi ko dapat laging new life. New life. Sa bawat araw, 365 days, kailangan laging bagong buhay. Sa pagdating ng 12 months, kailangan laging bagong buhay. Sa bagong taon, laging bagong buhay. Kasi yung New Year resolution, marami nang gumawa nun, pero hindi naman natupad eh. Mabait lang sila pagdating ng isang linggo. Mabait lang sila pagdating ng isang buwan. Mabait lang sila pagdating ng isang buwan at buwan. Pero pagdating na ng half years, balik na ulit sa dating gawain. Bago nga ang buhay. Pero yung bagong buhay, mas lalala pa sa patungo sa kasalanan. Pero tayo mga Kristiyano, new life, bagong buhay, bago lahat, maging ang ating mga puso, maging ating mga isip, maging ating mga pananalita, maging ang ating mga gawa, ay talagang bago. Kaya pagdating ng 2025, naniniwala ako na kung binago tayo ng 2024, mas lalo tayong bago na sa 2025. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya sabi po dito sa Kawikaan chapter 28, verse 14, mapalad ang tao sumusunod sa ating Diyos. Ngunit, ang matigas ang ulo ay mapapahamak. Kaya nga po, lagi po natin tandaan na ang lahat po ng matitigas ang ulo ay mapunta po sa kapahamakan. Kaya nga yung mga nakakarinig po ng tinig po ito, kung talagang nalalayo ka sa Diyos at naligaw ka ng landas, ito na po yung panahon na lumapit ka ulit sa Diyos. Wala na ibang magmamahal sa iyo. Ang pagmamahal ng tao yung lumilipas. Pero ang pagmamahal ng Diyos hanggang wakas. Hello! Amen. Mas masarap siyang mahalin. Dahil pag siya nagmahal hanggang wakas,
Ang tao, pag nagmamahal, lumilipas yan. Kumukupas yan. Parang bagay yan. Pero, pag ang Diyos ang nagmahal sa'yo, mamahalin ka niya hanggang wakas. Hanggang pagpunta mo sa kanyang kaharian. Hello! Kaya lastly, sabi ko dito sa Kawikaan, chapter 4, verse 8, nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay naakay ng mali niyang unawa. Kaya inarinig po natin pong ito, dito po sa Roma, chapter 1, verse 18 hanggang 32, na ang pamagat po rito ay mga kasalanan ng sa katawan. Huwag na po natin gawin. Lalo na patapos na po yung taon ngayon. Sabi ko, lalo na yung patapos na po yung taon po ngayon. Kaya sa next year, kailangan talagang new life na po tayo. Mas, kung the best yung ginawa mo sa paglilingkod nitong 2024, dapat mas the best na the best na the best na the best yung gagawin mong paglilingkod sa year 2025. Hello! Amen. Yan po yung sabi ko dito, na nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa. Kaya pag matalino ka, alam mo yung ginagawa mo. Sabi ko, pag matalino ka, alam mo yung ginagawa mo. Alam mo kung mali o tama. Amen? Dahil meron ka ng wisdom. Ano po yung ginagawa ng mangmang? Hindi niya nga po alam yung kanyang ginagawa. Hindi niya alam yung kanyang sinasabi. Yung sinasabi na padalos-dalos yung mga isipan ng mga mangmang. Pero yung mga isipan ng matatalino, talagang brilliant yan pag nag-isip. Talagang hindi mo yan makikitaan ng kamalian. Yung mga matatalino pag sila ay kumilos at nag-desisyon. Kasi nga, meron ng karunungan. Kaya nga, kung meron kang karunungan, at lalo na, pinagamit mo yan sa Diyos, talagang yung karunungan mo ay talagang aangat sa lahat ng mga tao sa paligid mo. Hello? Kaya si Hanim Solomon, naging matalino po siya nung kanyang kapanahunan. Bakit? Dahil lalo niyang itiniluwid ng kanyang lantasin sa paningin ng Diyos. Kaya ganun din po tayo. Ituwid natin yung ating lantasin sa paningin ng Diyos. At pag ginawa po natin po yun, wala na po ibang gagawin ng Diyos kundi mahalin po tayo. Kalingain tayo. Arawain tayo sa bawat araw. Mula January hanggang Disyembre. Mula Lunes hanggang Linggo. Talagang mamahalin tayo ng Diyos. At hindi ka niya iiwan. At hindi ka niya papabayaan. Lalo na ngayon, magtatapos ng taon, hindi ka niya iiwan. Sabi ko, hindi ka niya iiwan. Kahit may gera man, kahit may lindol man, may pagputok man ng bulkan, may baha man, may bagyo man, may tsunami man. Pag sumunod ka sa utos ng Diyos, hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. At kung may problema ka, 100% tutulungan ka. Kung may kahirapan ka, iaahaw ka niya. Iaahaw ka niya sa kahirapan at dadali ka niya sa kasalanan. Ganun ang Diyos. Basahin niyo ang Biblia. Lahat ng taong nagpasabog at sumunod sa kalooban ng Diyos, basahin niyo po kung naghihirap po sila. Walang naghihirap na mga taong sumunod sa utos at kalooban ng Diyos. Kaya kung tayo susunod, tayong mga generation po ngayon, kung susunod po tayo sa utos at kalooban po ng Diyos, ganun din po yung gagawin ng Diyos sa mga naunang mga servant of God. Tayo mga new na servant of God ay talagang masigit na pasasaganahin sa panahon po ito. Kaya nga, merong nagsasabi na mararapyo tayong masagana. Mararapyo tayong mayaman. Totoo po yun. Kung susundin po natin yung utos at salita po ng Diyos. Kaya isa lang po yung iiwan po ng salita po ng Diyos ngayon sa mga buhay po natin. Kung nasaan ka ngayon at kung alam mo yung katotohanan, manatili ka kung saan ka naroon. Lalo na kung alam mo yung ibinibigay sa iyo ng Diyos ay mana mo. Huwag mong hayaan na maagaw yan. Yung mana mo na yan na ibinigay ng Diyos sa generation ito. Dahil masigit sa ginto at pilak at currency yung ibinigay ng Diyos sa iyo. Kaya kung alam mo yung ibinigay ng Diyos sa iyo, gagamitan mo yan ng karunungan. Amen? Naunawaan niyo po yung sinabi ko. Amen. Amen. Lalo-lalo na yung mga servant of God dito, yung mana nyo, ingatan nyo. Pag alam mo may mana kayo, di ba pag may mana kayo, ginagawa nyo?
iniingatan niyo yung buhay niyo. Iniingatan niyo yung kilos niyo, yung galaw niyo. Yan po yung gustong makita ng Diyos sa buhay niyo. At pag tatanggap niyo na, at ibinigay na talaga ng Diyos yung mana natin, talagang magiging deserve po natin po yan. Sabi ko, magiging deserve po natin. Kaya nga, sino magtiis ang kawakas, siya maliligtas eh. Kaya nga, magtiis. Ang Panginoon nagtiis eh. Ilang oras siyang pinalo, hinagupit, sinuntok, binugbog, sinipa, tinadyakan, tinalo, at higit sa lahat, tinako. Pero, hindi siya sumurrender. Tinanggap niya lahat yun. Natiis siya. Dahil alam niya, pagkatapos nun, ginhawa na. Ganun din po tayo. Pagkatapos ng hirap, ginhawa na po. Hindi po, habang panahon tayong maghihirap, meron pong ginawa. Kung paano, may tagtanim at tagtanim. Ganun din po sa buhay ko natin. Kung merong taglagas, merong taglago. Kung may kahirapan, may kaginhawaan. Kaya sa lamang po yung gagawin mo natin, huwag tayong bibitaw. Sabi ko, huwag tayong bibitaw. Sa mga narinig po natin mga salita at pangako po ng Diyos. Panghawakan natin. Ilagay po natin yan sa puso, sa isip po natin. Dahil yan yung tunay na yaman na ibinigay ng Diyos sa atin. Yan yung tunay na wealth na ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya nasa atin na kung pababayaan po natin yung yaman na yan. At naniniwala ko, yung mga tao binigyan na karunungan ng Diyos ay talagang iniingatan po ito. Tulad niyo, binigyan po tayo ng Diyos. Kayo, ng karunungan. Kaya naniniwala ko, iingatan niyo po yung wealth na yan. Amen? Kaya, yun lamang po. At tayo po ay manalangin sa gabi po.